Drag Race has a lot of records. Itong season 2. Yeah. Grabe. Parang na first in Drag Race history. Yeah. Diba? So, describe mo naman sa amin yung experience mo, yung una-una na nakikritik ka every episode. Yeah. Yeah. Anong experience mo? Anong tumatakbo sa utak mo nun pag ganyan? Naloka rin ako na parang, teka lang, ba't parang ako lagi naiwan sa stage para makritik. Parang lahat sila nakakapag-antak, nakakapag-relax. Ako talaga, oh my God, ako na nasa stage makritik. Pero sobrang, maganda yun sa part ko. Kasi malalaman mo kung ano yung kulang or kung ano yung na-appreciate nila sa'yo. So magandang siya na makikritik ka lagi. Kasi yun yung papasok sa isip mo, ito kailangan kong gawin sa next challenge, ganyan. So talagang tinitake ko talaga siya. Ginagawa ko siyang advantage for me. And then, kasi lagi rin naman ako, kasi syempre, lagi tayo nasa top, makikritik talaga tayo. Kasi, No. Gusto ko yung pinasok din eh. Gusto ko yung pinasok din. Di ba talaga, sorry ako kasi na-interview girls. I need more of this energy in my life. You do need that energy. I need this. And I super like the answer because, you know, when you get critique, sometimes you're like, bakit nga ako na naman? Baka Pero na-hurt ka. Yeah, but Kat's no. mindset is, no, I'll take this Yes. and learn from it. Diba? Marami akong mapupulot dito. Correct. Mas gagaling pa ako. Correct. Like, malaking tulong talaga pag nakikritik ka. So, sa mga future queens na pag nakikritik ng mga don't take it negative. Kasi, i-take mo siya as advantage kasi yun yung parang makakatulong talaga sa'yo para maging magaling sa competition sa mga challenges na darating. Actually, Yes. constructive criticism syempre nakakatulong. Yes, pero if na-feel nila, kasi may mga comments din talaga minsan na hindi natin may iwasan na talaga. If you feel na sa tingin nyo na hindi naman dapat yung ganitong comment, pwede naman sumagot sa judges. Actually, Malaking puntos din actually yun na malalaman ng mga judges yung costumes na kung bakit ganito, ganyan. Kung sa tingin mo na hindi talaga deserve yung comment na binigay sa'yo. she's already giving nuggets of wisdom to the future Yes. queens. Diba? Correct. What about being part of the iconic double shantay? Kamusta? Kailangan mo rin talagang yung pakiramdam mo, yung feeling mo sa competition. Talagang gosh. kailangan di ka magpadali. Kasi alam mo yun, talagang nilalaro nila lahat. As in, kailangan talaga na maging maayos yung flow ng laro mo sa competition, ng game. Kaya, Oh my gosh. Parang feeling ko they're playing with your heart minsan pag gano'n na. Hindi ko masabi, pero parang ganun. Parang ganun na nga. OMG, baka ma-award ako. Tapos kailangan mo mga naman kung ano-anong reactions i-film nila, di ba? Ganun I mean, it's a reality TV show. Pero Yes. ang ganda kasi, parang as a viewer, parang nung nangyari, sabi ko, wow. Parang, parang ganun, di ba? Meron pa. This season 2, aside from the double shantay, meron din tayong 3 transgender contestants. Yes. So, that's amazing. What does it feel like being one of them? Sobrang achievement sa amin. Kasi bihira sa Pilipinas yung transgender na drag queen. Kasi usually, di ba, mga boy look, yung mga gay bi or basta mga mukhang guy na nagdadrag, karamihan dito sa Philippines. Bihira yung mga guy namin na trans na mukhang babae, tas yung mga lalaki na, mga babae na trans man, yung mga ganun. So bihira talaga siya. So maging part ka ng competition as a transgender, malaking achievement na yun for us kasi hindi siya yung usual na drag queen dito sa Pinas. Parang representation. Super representation Super. talaga. As Actually, in. I was telling you earlier, I was talking to my office mate who's a super fan of you. Yeah. Yun yung talagang bukang bibig niya. Habi niya, alam mo, sobrang big deal yun na trans contestant tapos nanalo pa. Yeah, Yes! Sobrang big deal. First then. Yeah. Yep. Can we do another round of applause for Yes. that? Ang dami ko palang first. Oo, ang daming first. Grabe. Yeah. Ano yung parang meron bang memorable na parang lesson na natutunan mo nung
in this drag race experience? Yes, talagang ang number one lesson na natutunan ko is yung hindi talaga pwedeng biruhiin lahat ng tao kahit kaibigan mo sila. As in, kailangan mong maging sensitive sa feeling ng iba, lalo ng mga nakakasama mo. Kasi hindi laging okay siya. Hindi laging masasakyan ka niya. Hindi laging ganon. So, you have to be careful sa mga binibitaw mong salita, sa mga ginagawa mo, sa mga taong kaharap mo. So, yun talaga yung natutunan ko na hindi talaga lahat ng tao pwede mong biruin doon sa loob. Kaya, di ba may nangyari kasing clash moment doon sa loob. So, talagang yun yung pumasok sa isip ko na, oh my God, okay. So, eto talaga siya. So, hindi talaga dapat pwede lahat. Kasi ako masyado akong pagbirong tao eh. Same. So you had to adjust. Yes. Kasi hindi lahat talaga nasasakyan ka. Oo. Sasabihin ko, ikaw, babe. Okay. Lesson for you yeah, lesson also, for me. yan. I will take it here and then there you go. Pero yun, actually magandang insight yun eh, 'di ba? Yeah. Especially for someone like you, is yung parang yung may ganung personality, Yeah. 'di ba? About yourself naman, may na-discover ka ba or parang may na-validate ka ba or na parang ganito pala ako? Yeah, meron na kaya ko palang labanan yung mga yung kala mo yung feeling mo down na down ka na, yung kaya mo palang labanan and mag-excel dun sa moment na ganon. So yun yung mga maraming natutunan dun sa loob na yun, kagaya nun. And then yung kaya kong makisama kahit hindi mo pa sila ganun ka-close, yung kaya mong makipagbiruan sa lahat ng alam mo yun na magiging comfortable sila sa'yo, yung mga ganung bagay na talagang magpapasaya rin sa mga tao nakapaligid sa'yo. So, ayun. Stream Only Entertainment on HBO Go for only 199 pesos per month with PLDT Home. Yep, just visit pldthome.com/HBOGo for more details. Hi, I'm Captivating Cat, TVA no more. If you like this video, don't forget to subscribe to the PLDT Home YouTube channel.